Good day, minasan konnichiwa. Welcome back to my channel. I am Michelle Hay, who teach you practical and real Japanese that we actually use here in Japan. Okay, today the lesson will be discussative verbs. Okay, saseru. Okay, how to use this correctly and when to use it exactly. 確かにね、この児童対応英語ではあまり使わないと思いますけども、日本語ではとっても大切な文法ですよ。So, napaka-importante po ng lesson na ito, no? Kasi, kung hindi ito importante, hindi wag na natin pag-aralan. Okay, meron din po kasing nag-request nito. Tapos, medyo nakapag-promise din ako na, sige, dapat kahapon pa. Pero ngayon na lang po mai-upload kasi medyo may ginawa rin. Hindi TikTok, ha? Wag na gayahin si Sensei, kaka-TikTok, ha? Tigil na yung pag-aura-aura sa TikTok. Okay? Galaw-galaw naman tayo para sa pag-aaral. Okay? So, meron po tayo dito mga words, ne? May mga words dito na para may explain ko sa inyo kung ano yung talagang paggamit or saan ginagamit tong conjugation saseru na to. Okay? Ang causative verbs, ginagamit yung saseru na yan when someone works or allows upon someone to do something. Okay? In Tagalog po, kung ang isang tao ay magpapagawa or may ipagagawa ng isang bagay sa isang tao, no? Or hahayaang gawin ng isang tao ang isang bagay. Okay. Ito mong mga words na nandito, alam ko most of them, no? Mostly nagamit na po natin ito sa mga past videos natin. Pero meron dyan mga, nabubulol. Meron dyan mga bago. So, pakinote po, no? Isa-isa naman i-explain ko po sa inyo. So, ang taberu, alam naman po natin yan, no? Ito po ay mga positive, ne? Positive. Mga positive words yan. So, ang taberu is to eat. Kuru is to come. Taberu, tabemasu. Alam na po natin yan, ha? Napag-aralan na natin yan, ha? In polite form. Taberu, tabemasu, tabetemasu. Okay, tabete. Okay, hanggang command phrase. At hanggang i-review na lang po niya yung mga videos natin. Okay, taberu is to eat, kuru is to come, neru is to sleep, okiru is to wake, warau is to smile or to laugh, utau is to sing a song. Okay, kau is to buy something, of course something, and you is to say. Harau is to pay. Okay, and umo is to think. To think, no? Mag-iisip. Okay? Saso is to invite. Okay? Or mag-aya. Mag-aaya. Okay? Tabemasu, kimasu, nemasu, okimasu, waraimasu, utaimasu, kaimasu, iimasu, haraimasu, omoimasu, sasoimasu. Ne? Okay? Dito po tayo sa positive. So, ang ibig sabihin po ng taberu is to eat. Pero, kapag ginawa na po natin, tanggalin ang ru, ang dinagdag naman natin ngayon is saseru. Okay? Ang magiging meaning na po niyan is pakakainin. Okay? Pakakainin na po. I-notice po natin na kakain dito. Ang dinagdag lang natin is saseru. Ang naging meaning na niya is pakakainin. No, nagle-level up na po tayo. Iba na yung meaning niyan dahil lang dyan sa conjugation na saseru na yan. So, pag ito naman pong ru na to, dinagdagan natin, tinanggal natin ang ru dito, dinagdagan natin ang negative form na nai,
So, magiging tabe, sase, nai. Ang mangyayari na po niyan, ang ibig sabihin na niyan is hindi pa kakainin. So, negative form nga po, no? Pareho lang po niyan lahat kung lalagyan natin siya ng nai. Okay. So, meron po tayong exception verbs. Mamaya explain ko po ito. Wait lang po. May exception verbs po sa causative verbs na yan. So, ito pong suru, no? Suru. Ang ibig sabihin po niyan ay gagawin. Suru. Gagawin ng isang bagay. So, ang causative verb niya is saseru. No? Dito po natin intindihing mabuti yan. So, ang suru ay gagawin na bagay. Dito nagsimula yan eh. Ang suru ay gagawin ng isang bagay, kahit anong bagay. Suru, naging causative niya is saseru. Ipagagawa na po ito. Ipagagawa. Pagagawin. Okay? At ang kuru is to come nga po. Ang kuru ay pupunta, positive niya. So, naging kosaseru in causative verb, magiging papupuntahin na po yan. Okay? So, dito lang po natin ibase, no? Sa dalawang to, may intindihan na po natin na ang saseru pala ay galing dito sa suru na ipagagawa. So, idadagdag natin ang saseru naman sa verbs. Okay po? Hindi lang saseru, magiging dito po. I-explain ko rin yan, seru na dito. Okay? So, meron po tayong causative conjugation rules. Okay? Ang rules po niyan, ang sabi, kapag, dito po, okay? Kapag dito, yung ru na to, sa verb, ang dulo ay ru, tanggalin na po natin yan. Pwede na nating lagyan lang ng sasu. Tabe sasu, pwede na po yun. Ang ibig sabihin na nun ay magpapakain or pakakainin. Magpapakain or pakakainin. Pero, dito nga po tayo sa word na saseru. So, ito po yung ginawa ko ngayon. Tutok tayo ngayon sa conjugation na saseru. Okay po? So, taberu nga is kakain. Tabemasu. So, tabe saseru is pakakainin or magpapakain kung sino man. And then, kapag tinanggal ang ru dito, sasenai, naging nai na siya, negative form, hindi pakakainin or hindi magpapakain na po ang ibig sabihin nun kasi gumamit tayo ng negative form. Okay? So, kuru. Kuru, naging kosaseru sa causative verb niya. Ang ibig sabihin, hindi papupuntahin. I mean, papupuntahin. Okay po, I'm sorry. Tao lang. Papupuntahin. Okay po? Ulit-ulit, papupuntahin. So, ang neru, matutulog, patutulugin. Ang okiru, okay, magigising, gigisingin. Okay, ipapagising. Waraw is to laugh. Waraw, patatawanin. Okay, kakanta, pakakantahin. Bibili, pabibilihin. Sasabihin, ipapasabi. Babayaran, pababayaran. Mag-iisip, paiisipin. Okay? So is to invite or mag-aaya, aayain. Okay po? So, dito naman tayo sa hanasu. Okay? Hanasu is to speak, pagsasalitain. Okay? Magsasalita, pagsasalitain. To listen ang kiku or to ask, pero dito tayo sa listen. So,
Makikinig, papakinig, ipaparinig. Iinom, ipapainom. Maghihintay, paghihintayin. Maglalaro, paglalaruin. Pupunta, papupuntahin. Okay? Ang difference po ng iku sa kuru, ito po, tandaan po natin, marami ring nagkakamali dito kahit matagal na dito sa Japan. Kunyari, ikaw po ang nasa place. Papupuntahin ko siya dito. So, ang ibig sabihin nun, kung sino siya, kung siya ang pupunta sa lugar mo, gagamitin mo ang kuru. Pero dito, pag ikaw ang pupunta, ito ang gagamitin mo. Kung ikaw ang pupunta sa isang lugar, ito po ang gagamitin natin. Hindi po ito pwedeng gamitin kapag sarili mo ang nagsasabi na ikaw ay pupunta. Okay po? Kung may taong pupunta sa iyong lugar, gagamitin mo ang kuru. Okay? Pero, kung ikaw ang pupunta, ito po ang gagamitin natin. Or kung sino man ang pupunta sa isang lugar, ito po ang gagamitin natin. Pero kapag kung sino man ang pupunta sa mismong lugar kung nasaan ka, ang gagamitin po natin ay kuru. Okay? So, magbibigay ako ng example. Dito po sa kuru. Kanojo wa kuru yo. Okay, ang kanojo na pag-aralan natin kanojo siya. Siya ay pupunta dito. So, ang gagamitin natin ay kuru. Okay? Kanojo wa kuru yo. Ang ibig sabihin nun, siya ay pupunta sa mismong lugar kung saan ang pinag-uusapan na nandun ka. Pero dito po, pag sinabing kanojo wa ikuyo, o hindi natin alam dun kung saan siya pupunta. Okay? Ginagamit lang po ito kung mismong sa lugar mo, kung nasaan ka, at ikaw ang speaker, may pupuntang tao, ito ang gagamitin. Pero pag dito, kung hindi alam ang lugar, hindi mo ang subject na place ay hindi mo naman sinasabing nasa mismong lugar mo, ito po ang gagamitin. Okay? So, dito naman tayo sa hanasu at saka sa you. Okay? Ang you ay sabi, to say po. Ang hanasu is to speak. Okay? Hanasu, so magsasalita na po dito. Magsasalita or pagsasalitain po kapag ginawang causative verb, pagsasalitain. Dito, since ito po ay to say lang, sabi lang po. So, ipapasabi. Okay, sa causative verb niya. In-explain ko lang po yung difference kasi pupunta, ito rin po ay pupunta. Okay? So, balik tayo sa causative verbs na to. Okay? Kung mapapansin nyo po, pakakainin, papupuntahin, patutulugin, papagising, patatawanin, pakakantahin, pabibilihin, papasabi, pagbabayarin, paiisipin, iimbitahin or aayain. Okay? Kung mapapansin nyo po dito, puro yan. Yon, andito na po tayo sa technique natin, no? So, kapag narinig po natin ng para maging causative verb siya, tanggalin lang po ang ang mangyayari na po niyan, dagdagan natin ng wa plus seru. So, mapapansin nyo po dyan, lahat yan na natatapos sa may wa po, okay? So, ang iwaseru, you po ito. Ang sabi, to say is to you. Pero, kapag po binasa na natin yan, magiging iwaseru. Okay? Iwaseru. So, dito po yung technique niya na kapag nasa dulo ay
dagdagan natin ng wa denseru. So, warawaseru, utawaseru, kawaseru, iwaseru, harawaseru, omowaseru, sasawareru. Okay? Then, dito naman po sa ru, sinabi ko pa nga po kanina, pwede naman siyang gamiting sasu, no? Tabe sasu, pwede na yon, pero saseru po tayo. So, focus tayo sa saseru. Okay? Hindi ko po masabi kung ano talaga yung definition pero sa Tagalog. Pero yun nga po, no, kung ang isang tao ay magpapagawa ng isang bagay, no, or may ipapagawang bagay sa isang tao, or hahayaan niyang gawin ang isang bagay, pag ganun po ang gusto nyo, tema ng sentence nyo, ang gagamitin po natin ay saseru. Okay? Someone works or allows upon someone to do something. Yun lang po. So, kung dito na naman po tayo, dito po makikita natin, no, napag-aralan din natin to sa last videos. Su, ku, mu, tsu, bu, ik, ku. Okay? U naman dito, pero kasama po yun no? Yung yung syllables niya dito. So, dito naman po, ang nangyari, yung kiku, tinanggal naman po dito ang u, tapos aseru. Nagdagdaga tayo ng a plus seru, ginawang a yung u. Kasi po, kasama pa yan sa verb yung sinasabi ko nga po. Okay? So, dito kung mapapansin nyo, kikaseru, nomaseru, mataseru, asobaseru, ikaseru. Depende po yan sa verb. Okay? Depende po sa gagawin nating causative verbs na verb. Okay? Kung ano po yun. Pero may hint na po kayo dito. No? May hint naman na kayo. So, sana maintindihan yung mabuti yan. Meron po tayong second lesson na passive verbs. Pero, bago yon, gawa muna ako ng sentences, no? Para mas lalo nyong maintindihan. Okay? Dito, sa taberu. Okay? Kapag gutom ka na, okay? Gusto mong sabihin, napakainin mo naman ako. Okay? Gagamit tayo ng pakainin So, pakainin. So, saseru yun, no? So, gagamit tayo ng conjugation na saseru. So, onaka suiteru n dakara, pizza tabe sasete. Pizza o tabe sasete. Okay? Sasete. Binago natin yung ru, naging te. Kasi po, ano ba? Ang te, command phrase yun, no? Pakainin mo ako. So, review to Review plus kasama to sa lesson. Pag sinabing sasete, syempre, sasete itadakimasu. Syempre, pakainin mo ako. Kasi, humihingi ka. You're asking a favor. So, sasete. Okay? Nag-uutos ka, pautos yon yung te, or nag-ask ka ng favor. So, tabe sasete kudasai. Okay? Yung ru is naging te. Okay? Let's say, dito tayo. Sa kuru. Kosaseru. Okay? Papupuntahin. Gusto mong pumunta yung crush mo sa lugar kung nasaan ka. So, mag-oonegay ka naman, magpi-please ka sa kaibigan mo. Ne. Kunyari, ang pangalan ng crush ko Kiyo. Okay? Kiyo, kusasete. Papuntahin mo naman dito si Kiyo. Okay? Kusasete. Okay? Pwede mo rin sabihin, kung ang gusto niyong sabihin is, papupuntahin mo ba talaga dito? So, kosaseru ang gagamitin, diba? Siyempre, papupuntahin nga So, honto ni kosaseru no? Papupuntahin mo ba talaga dito? Ganun po yun ang paggamit ng saseru. Okay, dito tayo sa neru. Okay. Nesaseru. Okay. Patutulugin ko muna anak ko. Okay? Patutulugin. Okay? Patutulugin kasi ang nesaseru. So, kodomo o nesaseru. Mazu, kodomo o nesaseru. Or, omit
let's say, 子供を寝させる. Patutulugin ko ang anak ko. Okay? If you're the one who are talking, pwede mo nang i-omit ang watashi wa. Okay? Napag-aralan na po natin yan, no? So, patutulugin ko ang anak ko. 子供を寝させる. Okay? 起きる. Gigising. Okay? 起きさせる. Pagigising ko. Ipapagising ko. Okay? So, waraw, warawaseru. Patatawanin ko. Okay? Patawanin ko kaya yung boss ko. Okay? Warawaseyo ka na. Sacho, warawaseyo ka na. Or, warawaseru. Kunyari, sabihin na natin, patawanin mo nga si boss. Okay? Nag-uutos ka na naman, no? Ne, boss o, sacho o, warawasete. Yon, ganun po yon, no? Warawasete. Patawanin mo. Okay? Sa utaw naman, utawaseru. Gusto ko marinig yung boses ni Yui. Pakantahin mo nga. Sasabihin mo naman, utawasete. Okay? Or, gamitin natin ang utawaseru. Pakakantahin ko yan sa karaoke si Yui. Okay? Karaoke de zettai utawaseru. Okay? Karaoke de zettai utawaseru. Zettai ni utawaseru. Pakakantahin ko yan. Talagang pakakantahin ko yan si Yui sa karaoke. Okay? Pakakantahin. Kau, kawaseru. Okay? Kunyari lang. Papabili ko yan kay Tomo-chan. Papabili ko yan kay Tomo-chan. So, ang sasabihin nyo po ay, Tomo-chan ni kawaseru. Tomo-chan ni kawaseru. Sore o Tomo-chan ni kawaseru. Okay? Omit da sore o, or tanggalin ang sore o pwede nyo lang sabihin na, Tomo-chan ni kawaseru. Papabili ko kay Tomo-chan. Okay? Kawaseru. So, you. Okay? Papasabi pag iwaseru. So, sabi kasi yan, no? So, may crush ako. Paano ko kaya ipapasabi? Okay? Doyatte iwaseru no kana? Doyatte iwaseru no kana? Doyatte. Ang doyatte ay paano, no? Doyatte iwaseru no kana? No kana. Okay? Ay, kaya yon, parang kaya. Ganon. So, doyatte iwaseru no kana? Ipapasabi. Okay po. So, ang haraw ay bayad. Magbabayad, no? Harawaseru. Pababayad ko kay pababayarin ko si Tomo-chan. Kunyari lang, no? Excuse pero sa Tomo-chan wala akong any connection nun name na yun, eh. May kilala lang ako na Tomo-chan. So, pababayad rin ko kay Tomo-chan. So, sasabihin nyo ay, Tomo-chan ni harawaseru. Parang ganun, eh. Tomo-chan ni harawaseru. Ang ipapabayad ko kay Tomo-chan. Parang ganun, no? So, omowaseru. Ang omo is to think, no? Mag-iisip. So, omowaseru. So, omowaseru. Paano ba sa sentence ang omowaseru? Wag mo siyang pag-isipin. Ne? Wag mo siyang pag-isipin. Ne. Kanojo, omowaseru na. Parang, omowaseru, pag-iisipin. Pero pag naglagay tayo dito ng na, ibig sabihin nun, wag. Okay? Dito, sa lahat, lagyan natin yan ng na sa dulo. Ang mangyayari na nun ay wag. Pero po, hindi masyadong, lang yun, na simple tense lang yun, no? Wag nating isipin na magandang words yun. Pero pwede nating gamitin kapag ang level ng kausap natin ay mas mababa sa atin. So, omowaseru na. Wag mo nga pag-isipin. Parang ganon. Okay?
Wag mo nga pag-isipin yung tao, parang ganon. So, sasawareru. Okay? Saso is aanyayahin or iimbitahin. Dito na, sasawareru ay aanyayahin at iimbitahin. Dito naman saso is mag-iimbita or mag-aaya. So, gawin natin sa sentence na mag-ingat ka dyan kay Michelle. Aayain ka niyan sa disco. Parang gano'n na. Michelle ni kyotsukete o. Michelle ni kyotsukete. Mag-ingat ang kyotsukete ne. Michelle ni kyotsukete. Okay? Disco ni sasawareru. Okay? Aayain ka niyan sa disco. So, aayain ne. Sasawareru. Okay? So, dito sa hanasaseru. Hanasu. Okay? To talk. To talk or to talk. So, hanasu ay magsasalita. So, pagsasalitain ang hanasaseru. So, bago ka pa lang, ang sentence natin is, since newbie ka, sigurado pagsasalitain ka mamaya sa meeting. Parang ganun, no? So, zettai hanasaseru. Okay? Or, alam mo yung secret ni Yui, pagsasalitain ka niya. Okay? Kanojo ni hanasaseru. Okay? Kung pagsasalitain ka niya, yung niya na ginagamit natin is kanojo. Sabihin na natin, kanojo ni hanasaseru. Pagsasalitain ka niya. Okay? Ang kiku, to listen or to ask, pero sa listen tayo. So, nene, ipaparinig ko sa'yo tong Ipaparinig ko sa'yo tong kanta na to. Anata ni kikaseru. Anata ni kikaseru. Okay, paparinig ko sa'yo. Okay, nomaseru. Okay, gusto nyo ng beer, umorder. Pero siya ang magbabayad. Kunyari ha, so ang gusto nyo sabihin is, ne, biru nomasete. Painumin mo naman ako ng beer. Ne, biru o nomasete. Nomasete. Okay? Hahayaan nga kasi, no? Hayaan mo kung gawin ng isang bagay o humingi ka ng permiso. So, may kasamang pag-uutos. So, nomasete. Okay? Painumin mo naman ako. Painumin mo ako. Okay? So, matsu or mataseru. Paghihintayin, ne? Ang matsu ay maghihintay. So, mataseru, ang gusto niyong sabihin is, baka paghintayin mo naman ako dito ng 2 oras, ha? Or, wag mo naman ako dito paghintayin ng 2 oras. Gamit ulit tayo ng na. Okay? Oy, 2時間待たせるなよ. 2時間待たせるなよ. Ibig sabihin na, or 2時間待たせるな. Okay, wag mo kung paghihintayin or wag paghihintayin, ha? Kasi may na. Okay, sinabi ko nga pag naglagay ng na. Pero, kapag pwede naman nating sabihin matasenai de, matasenai plus lagyan natin ng de. Okay? Wag mo naman akong paghintayin. Matasenai de. Okay? Pareho lang yun. Tabe sasenai plus de. Wag naman. Okay, wag. Pero, pag-aaralan natin yan. Nai plus de. Okay? In every, verbs na gagamitin natin. Lalagyan natin nai plus de. Okay? So, asobu is to play. Asobu, maglalaro. So, paglalaruin naman dito sa causative verbs, no? Paglalaruin. So, ichijikan. Paglaruin mo ng 1 oras, okay? Okay, ichijikan asobasete. Ichijikan asobasete. Pag sinabing ganon, paglaruin mo. Kasi nga, te ang nasa dulo, ha? Napaka-importante nga po talaga nung mga tense na pinag-aralan natin. So, sana naman, pinag-aralan yung mabuti. No? Para hindi kayo nahuhuli. Asobasete. Okay? Or gamitin natin ang asobaseru. Paglalaruin ko siya ng 1 oras, sabihin na natin, yun ang gusto niyong sentence. 1時間 asobaseru. Paglalaruin ko siya 1 oras, hayaan ko siya. Parang ganun. Okay? So, iku
kiku, ne? Pag sinabi sa inyo ng jowa nyo na, papupuntahin mo ba talaga siya? Or papayagan mo pa ba siyang umalis? Papayagan mo siyang pumunta doon? Okay? Honto ni ikaseru no? Honto ni ikaseru no? Ne? Papupuntahin mo pa ba siya doon? Parang ganun. Honto ni ikaseru no? Papupuntahin mo ba siya doon talaga? Ikaseru. Okay? Honto ni ay talaga ba or totoo ba? Yan ko. Okay. So, sana kahit medyo mahaba yung interval ng pag-upload ng video natin. Kasi, na-addict si Sensei sa kaka-TikTok. Sorry naman. Pero sana, naintindihan yung mabuti to. So, proceed tayo sa passive voice. Napakadali lang po nun. Ito rin madali lang naman kung tatandaan nyo lang tong sasero na to, no? Lagay natin sa isip natin na yung mga pinag-aralan nating tense, syempre kasama yon. Bakit ano bang maririnig natin sa dulo at ano bang ibig sabihin nun? Pareho lang po nito, no? Para lang din pong sa Tagalog. Kasi sa Tagalog, pakakainin, kakain. Syempre, iba na po yung meaning nun, no? So, dito rin sa Nihongo, gumagamit rin tayo ng saseru, na mga conjugation, para ang meaning ay magbago. Depende nga lang po sa verb. Pareho rin po sa Tagalog, no? Pakakainin, tatakbo, or tatakbo ne, or patatakbuhin, hashiraseru. Okay? Pare-pareho lang po yun. Pareho lang ang paggawa ng kung paano natin babaguhin yung meaning ng isang verb. Okay? Kung tumakbo na ba, o patatakbuhin ba, or tumakbo na, or something like ganon. Marami tayong mga conjugation. Actually, sabi nila mahirap daw, pero kung tatandaan lang po natin ang mga conjugation, same as how we use in Tagalog, pareho lang po yung mga yan. So, wag po sana tayong gumive up. Sana tuloy-tuloy lang. Okay? So, tara sa passive voice. Okay, dadagdag ko lang po So, tabesaseru. Pwede rin po nating gawin niyang past tense Tabesaseta. Okay? Pinakain. Pagta ang ilalagay natin Siyempre magiging pakakainin yan pag-ru, pero naging pinakain na. Okay? Pinakain, pinapunta, pinatulog, pinagising, pinatawa, pinakanta, okay? Okay, pinabili, pinasabi, pinagbayad, pinaisip, and then, ano ba to? Inimbita, okay? Sa sawarita, inimbita. Pagta na po ang gagamitin natin pagta. Ganon din po dito. Okay? Iba po ang pakakainin. Pakakainin pa lang sa pag ginawa na nating ta, no? So, ibig sabihin, pinakain na. Alam naman po natin yung mga tense na yon. Pag-aralan natin, Sabi ko sa inyo. So, dito na tayo sa passive. Sa passive voice na tayo. Okay? Passive voice na to rareru po rareru. Okay? Rareru na tayo. Conjugation rareru na. Lagi tayo nakakarinig niyan. Sana makita nyo po kung ano ang difference ng rareru at saseru at rareru. Okay po? So, napakadali lang naman po niyan. So, explain ko po. Okay, dito na tayo sa passive voice, no? So, ang passive voice po ay bakit ba tayo nakakarinig palagi ng rareru na yan, no? Rareru na yan, saserareru na yan, no? Dito na tayo, magpag-aralan natin mabuti. Dito po, nag-express tayo ng feeling like medyo galit kayo, or nasa trouble ba kayo, or bothered ba kayo, ganyan. No? Kung bothered, so parang nag-aalala kayo. Kunyari lang po. Ito po ito po yogen. Kasi kung ang yogen is may express. Dito lang sa salitang rareru na to, may express nyo kung ano ba yung
gusto nyong sabihin kung bothered nga po ba kayo or mad kayo or you're in a trouble, something like that, no? Kasi po, depende po yan sa paggamit na itong rarero na to no? Pwede yan na, naku, naiinis ako kasi ganito, ganyan. So, magbibigay po tayo ng example para, na matutunan nyo to, no? Kasi, ito, pag na-master nyo to, abay, very good kayo, no? Kasi, napaka-importante rin po talaga yan. So, sabihin na po natin na, taberareru. Okay? Taberareru. Magbibigay po ako ng example. To, pumasok ako sa bahay, kagagaling ko lang sa trabaho, tiningnan ko, syempre gutom na ako, tiningnan ko kung yung adobo na niluto ko sa ref, nandun pa. Ano po, dahil habang nagtatrabaho ako, yun yung nasa utak ko So, pagbukas ko ng ref, tiningnan ko ang adobo ko, abay wala na. Taberareta. Putik yan at taberareta. Ang ibig pong sabihin, naku, nakain na. Naku, nakain na ng kung sino. Okay po? Hindi kayo. Okay? Hindi kayo. So, pag sinabi po natin ng naku, kinain ng anak ko. Okay? Kodomo ni taberareta. Ay, naku, kinain na ng anak ko. Parang ganun po yun, no? So, taberareta. Siyempre, past tense na po, no? Okay? Past tense na yung taberareru na yan. Rareru na yan. Pag naman kayo, nag-iisip ng, naku, hindi ko pala sinulatan na huwag kainin yun, akin yun Paano pag kinain yun? Naku po, taberareru. Naku, kakainin yun. So, yun po ang ibig sabihin ng taberareru. Ne? Naku, zettai ni taberareru Kasi nga po, hindi natin nasulatan na sa atin yun. So, naku po, taberareru. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng taberareru, taberareta. Okay? Paano naman po dito? Mamaya ko to explain na. Tabe saserareta or tabe saserareru. Yari na. Ano na yan? May sase na, may rareru pa. Okay? Ito, mag-example ako dito para maintindihan yung mabuti to. Tabe sase. Okay, tabe sase. Pakakainin. Ang ibig sabihin nun, andito na yung pakakainin Tinanggal lang yung ru dito Nagdagdag lang ng rareru. Pakakainin. Okay? Pakakainin. Rareru. Nagdagdag ka pa ng rareru. So, ang ibig sabihin, sarili nyo or kung sino man ay pinakain ng pilit. Okay? Sa hindi kaaya-aya, parang pinilit na pakainin. Tabe saserareta. Okay? Tabe saserareta. Kasi past tense na no? Pinilit pakainin Okay? Sabihin na natin, ayaw ko nga sanang kumain kanina pero tabe saserareta. Ang ibig sabihin po nun, sarili nyo, pinilit pakainin. Okay po? Tabe saserareta. Okay? Or sabihin natin, yung babae, alam mo, pinilit pakainin ni Yui. Okay? Sabihin natin, kanojo wa ne, kanojo wa, kanojo, alam natin yan. Kanojo wa ne, Yui ni, tabe saserareta. Tabe saserareta. Okay? Pinakain ng hindi kaaya-aya. So, hindi kaaya-aya dyan parang pinilit pakainin. Tabe saserareta. Parang ganon. Okay? Pinilit pakainin. Pinakain na. Parang ganon po yun. Nagdagdag kayo kasi nga, ang ibig sabihin ng saseru, tabe saseru ay pakakainin. Di po ba? Pero, nagdagdag kayo ng rareru, so may expression na hindi kaaya-aya or you're something in a trouble or mad, something
like bothered, no? So, tabe sasirareta. Pinakain na. Okay, gets nyo na po? Yun po yun. Parang ganito eh. Passive voice. Balik tayo. Korareru. Pag sinabing, makakapunta ka ba? Korareru. Makakapunta ka ba? Zettai pupunta yun dito. Zettai pupunta. Pupunta yun dito. Korareru. Okay? Dinagdagan natin ng kosase. Yun, kosase. Sa aso nga po yun. Yung una nating, andun sa dulo, ay andun sa likod, kosasu, papupuntahin, no? Kosasu. Naglagay naman tayo ng rareta. Okay? So, yung expression na naman yon na, naku po, pinapunta na. Pinapunta. Parang, pinilit papuntahin. Okay? Kosase rareta. Siyang nagpapunta sa akin dito eh. Kunyari, Kanojo ni kosase rareta. Shoganai. Pinapunta ako dito eh. Wala akong magagawa. Shoganai. Walang magagawa. Okay? So, korareru. Korareru. Nako, papupuntahin. Parang ganon. Papupuntahin. Makakapunta. Makakapunta. So, kapag dinagdagan natin ng saseru plus rareta, sa asungayan, ginawang sasen kosase rareta, ang ibig sabihin nun, pinapunta na nga, okay? Pinapunta na nga, pinilit na papuntahin. Parang ganon. Okay po? So, dito naman, warawareru. Warawareru. Ang ibig pong sabihin ng warawareru, kung i-compare natin dun sa warawaseru, warawaseru, patawanin, patatawanin. Ito naman po, nako, tatawanan. Okay? Nako, wag kang magsasalita ng ganyan, warawareru yo. Wag kang magsasalita ng ganyan, tatawanan ka. Okay? Ang ibig sabihin naman po, warawareru, sabihin na natin sa Nihongo yung, wag kang magsalita ng ganyan, tatawanan ka. Sonakoto iwanai. Sonakoto iwanai. Sonakoto iwanai. Pag sinabing yung, wag mong sabihin yan. Okay? Warawareru yo. Warawareru yo. Tatawanan ka lang. Okay? Yun po yung reru. Okay? Pareho lang yung wa, no? Kasi yan eh. So, dinagdag lang natin ng wa, then reru. Okay? Rareru. So, dito tayo sa iwareru. Okay? Alam mo, wag kang daan ng daan dyan sa na yan. Naku, sasabihan ka ng dyan. Sasabihan ka ng may-ari ng daanan. Bahala ka. Okay? Kunyari, yun ang gusto nyo sabihin. Sono michi o torun janai. O di kaya, sono michi o amari toranai hou ga ii yo. Zettai ni iwareru kara. Okay? Sono michi. Yung michi is daan, no? Tapos, torenai. Torenai. Ang ibig sabihin, no? Torenai. Dadaan, dadaan. Torenai. Pero nai nga, so wag kang daan ng daan dyan. Toranai de. Toranai de. Wag kang dadaan. So, pagsasabihan ka talaga dyan. So, ang ibig sabihin nun, sa namichi o amari toranai hou ga ii yo. Toranai hou ga ii yo. Iwareru kara. Sasabihan ka dyan. Sige, bahala ka. Okay? So, dito tayo sa mirareru. Balik nga tayo. Amari wa, wag masyado. Okay? Wag masyado. Amari wa, masyado. Masyado ang ibig sabihin ng amari. Pero, pag ang pinag-uusapan nyo is negative, sinasabi nyo ay naide. So, wag masyado. Yung magiging ibig sabihin nun, no? So, dito tayo sa mirareru. Ano ka ba? Nagbibihis ka ng bukas ang kurtina. Mirareru yo. Sabihin sa'yo, no? Mirareru yo. Makikita ka dyan. Sige. Parang ganun. Makikita ka dyan. Okay. Mirareru. Makikita ka dyan. Mirareru. Makikita. No? Na may isang situation na hindi ka aya-aya. Okay?
So, sabihin na natin, mirareta. Sabihin natin, mirareta. Ala, nakita ako. Sabihin na, no? Sabihin, kunyari, nakita mo yung crush mo. Kilig-kilig ka ngayon, no? Kilig-kilig ka. Nakita ka niya in actual. Nakinikilig ka. Naku po, mirareta. Nakita na kasi. So, past tense, diba? So, naku, nakita niyo ako. Okay? Nakare ni mirareta. Oh. Yun, mirareta. Okay? Mirareru. Okay? So, nomareru. Nomareru. Okay? Ako, maiinom yan. Kunyari, nasa kaisha ka. Company yun, ha? Ang kaisha is company. Nasa kaisha ka. Nilagay mo yung orange juice mo doon nang hindi mo na naman nilagyan ng pangalan or hindi mo itinabi sa isang plastic bago mo ilagay sa ref. So, abay baka sa isipin ng iba dyan, free naman yata to. So, iinumin yun. Maiinom yun, no? Maiinom. Aba, nomareru yo. So, ay iinom yun. Yun po ang ibig sabihin ng reru. Ang passive voice, no? Kaya nga voice kasi depende po yan sa sa intonation ng pagsasabi niyo ng sentence. Pero mostly, yun ang pinagagamitan nitong rareru na to. Pero depende po yan sa inyo, no? Sa kung paano niyo sasabihin. Kunyari, nagkukwento kayo, ne? Kwento kayo na masaya naman kayo, ne? Naku po, alam mo ba pag-uwi ko yung adobo ko kinain na. Nakain na pala, parang ganun. Kaiti kitara ne. Adobo taberareta. Adobo taberareta. Ie kaiti kitara ne. Ie kaiti kitara. Pag-uwi ko sa bahay, naku po, ang adobo ko nakain na. Taberareta. Depende po yun, no? Pero parang may situation na hindi kaaya-aya yon. Okay po? So, yun po ang ibig sabihin ng passive voice. Okay? So, kunyari, iwareru or iwareta. Isa pang example para maintindihan nyo mabuti. Hindi kasi ako gumawa ng homework ko eh. Nasabihan ako ng sensei ko na tamad ako. Okay, nasabihan. Okay, nasabihan yon. So, shukudai o yaranakatta mon de yo. Shukudai ne. Shukudai ay assignment. Yaranakatta. Yaranakatta ay hindi nagawa. So, shukudai o yaranakatta kara. Okay, kara. Kasi hindi ko nagawa yung shukudai ko. So, nasabihan ako ng sensei ko ng tamad ako. Namakemono. Namakemono te iwareta. Okay? Namakemono te iwarechatta. Parang, sensei ni. Sinabihan ako ni sensei. Sinabihan ako ni sensei ng tamad ako. Sensei ni namakemono iwareta. Okay? Iwareta. Okay? Past tense na kasi. Syempre, nasabihan, no? So, past tense na. So, ta. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng passive voice. Okay? Meron pang ibang gamit dyan na paggamit dyan sa polite, no? Polite, pagiging politeness niya. So, medyo mahirap yon. Pero, dito muna tayo sa rareru na to kung paano yan. Passive voice nga po. So, kung paano yan ginagamit. So, isahin ko ulit ha. Taberareru. Naku, makakain. Okay? Korareru. Naku, makakapunta yon. Okay? Mapupunta yon. Parang ganon. So, naku, tatawanan. Warawareru. Okay? Iwareru. Sasabihan. Mirareru. Naku po, makikita. Okay? Nomareru, nako, maiinom. Okay? At pag dinagdag natin ang kosase, kosasu, sinabi ko nga po kanina, causative verbs. Kosasu ay papupuntahin,
pero nalagyan ng rareta, ng expression na, naku po, pinapunta ng hindi, wala sa loob niya, pero sapilitan ko sa sirareta. Okay? Pinapunta. Okay? That's all, folks. Thank you so much. And kung may natutunan kayo, sana, no? Paki-subscribe na rin po para hindi kayo malate sa mga lesson natin. Salamat po.